Hello guys! Welcome and welcome back to my channel, Grow with Lynn. So ito na nga yung dahilan kung bakit parang ayoko na talagang maglipat or maglipat ng mga succulents. Halimbawa, lumaki na sila tapos ilipat mo sila ng bigger size na pots. Parang ayoko na ng ganon. Kasi tingnan nyo to, oh. Ganito sila, nasisira. Yan oh, bulok. Grabe. Okay naman to nung niripat ko. Ay, lumaki na sana siya. Kaya nga niripat ko. Pero ganyan na, nabulok na. So, yun din yung napansin ko talaga sa iba ko din ng mga succulents, hindi lang sa Madiba. Pag nilipat ko na sila ng pot, kasi nga lumago na, ayun na maalam. Ganun sila. So, much better siguro na kung gusto kang ilipat sila ng talim, halimbawa, gaya nito. Malaki na to sino nga to? Champagne, parang pink champagne. Parang pink champagne ata to siya. Malaki na to, kaya gusto ko na siyang ilipat ng pot. Ang gagawin ko dito, hindi ko na siya i-uproot. Pugutan ko na lang. Diyan. Ay. Si ano to? Hybrid Ellen na leaf pro pa. Pinabayaan ko na lang dyan. Yan. Linisan ko na lang tapos ipugot. Kasi baka magaya pa nun. Kasi dahil sa experience ko nga, ganun yung nangyayari sa kanila. Namamaalam, imbis na nilipat ko. Ewan ko kung ganun din ba sa inyo. So, hahayaan ko na lang siya na sa ganyang pot, ipugot tapos hayaan ko na magbigay ng baby sakali yung lower part. Diba? Kasi sayang. Kapag ganito kasi guys na parang lumiit na yung rosette niya. Ganyan, tumangkad na tapos paliit na siya. Ipugot nyo na lang kasi baka mamaalam pa sila. Kasi yun yung napansin ko na to keep them stay longer sa care mo, ipugot mo na lang kapag malaki na. Kasi ina-expect mo na tatagal. Kaya nilipat ng pot. Meron namang iba na hindi ganoon na namamaalam. Pero usually, ganun ang dito sa akin. Siguro dahil nasa lowland ako, ganun. Kaya nagkakaganon sila. So, ito pa. Gusto kong ilipat, pero I change my mind. Mas gusto ko siyang pugutan. Yan oh, may yellow. Parang nagiging delikado na naman yung buhay niya. Ito din. Ayan. Pugutan ko na sila ngayon at nang makita nyo rin. Ginagawa ko rin naman to guys sa mga lalong-lalo na sa mga succulents na i-cover yan na dumadating na stem, mature na yung stem, pinupugot ko talaga. So gagawin ko na lang din siya dito. Gusto ko sana siyang i-cut, kaya lang parang gusto kong magtira ng dahon. Sa iba kong videos gumagamit ako ng nylon. Once na nagpugot ako ng ganito, yung compact yung stem. Pero dito, gagamitin ko ay yung ganito oh. Sobrang matibay na manipis. Na-try ko naman tong gamitin sa iba dati at susubukan ko ulit kung mag-work siya dito. Yan, ang bilis. Pugot agad, diba? Oh. Basang-basa. Maraming tubig yung dahon niya. Sana okay lang yung puno, ano? Pero ito okay lang to. Bawasan lang natin ang dahon. Tapos air dry. Ganun lang. Yan. Kunti lang binawas ko. Lagay ko lang to dito. Tapos isecure ko yung sa shaded. Dahil mainit nga ngayon. Baka mamaalam. So, sayang naman. Dito ko ilagay. Yung mga nilagay ko kasi dito ay okay sila, guys. Tingnan nyo yan. Merong na maalam, pero yung mga hindi talaga healthy na puno. Ayan, oh. Patay na yan. Patungan ko na kasi patay na rin naman siya. Tapos ito din, ilagay sa shaded. Sunod na natin itong si Brinks Blue. Brinks Blue or Blue Brinks? Sa iba kasi yung mga nakikita ko, tinatawag nilang Blue Brinks. Pero Brinks Blue kasi ito dumating sa akin. Yung ID ni seller. Kaya sundin natin si seller. So, ganun pa rin.
Parang nakakatakot lang magpugot kapag ganito na kalaki. Bale, pangalawang pugot ko na to dito sa Brinks Blue, guys. Kasi nga dati, naging kagaya din siya nung Becchia ata yun siya, guys. Hindi siya champagne. Naging kagaya siya nung na humahaba yung stem. At mas pinili ko siya na i-behead. Kaya nagiging ganito siya kalaki ngayon. Mga 7 months na ito siya sa akin. Tirahan ko lang ng isang layer na dahon sa baba. Para mas malaki pa yung makuha natin. Yan. Hindi naman ganoon kaliit yung makuha natin kasi tatanggalan pa natin siya ng dahon. Yan. Tigas niya. Mas matigas siya kaysa kay champagne kanina. Grabe, nahirapan akong putulin siya, guys. Ang tigas niya. Pero napugot ko rin. Grabe yung puno niya, oh. Siguro kung nylon yung ginamit ko, mas madali yun. Lagay natin dito sa shaded. Yan, yung puno niya. Ito yung parang nag-dry. Ay, nag-yellow. Fungus ata to. Yun siya. As usual, tanggalan ng dahon. Grabe, ang laki pala talaga ng stem, kaya hirap ako putulin. Ayoko kasing gamitin yung pruning shears kasi konti na lang ang matitira. Dahil 'di ba mag-aalis tayo ng mga dahon. So mahirap siyang tanggalan. Medyo basa kasi yung dahon, ang dami niyang tubig. Mapuputol, kaya hayaan na lang natin siya na mag-dry out. Ang ganda, oh, ang laki. Ang laki yan, guys. Isunod natin to. Ayan, lumalaki na yung silver bomb ko, guys. Hindi para ito mo nagmura kasi medyo matagal bago ako nag-browse ulit ng mga sale na succulents. Tapos nakita ko ito, hindi siya nagmura, guys. Akala ko mas mabilis siyang magmura dahil medyo madali siyang i-propagate, guys. Ewan ko kung ganun din ba sa inyo, pero ganun dito sa akin, madali i-propagate yung dahon niya. So kaysa naman iripat, putulin ko na lang para mas tataba talaga kasi yung dahon niya, guys, kapag ipugot mo siya kaysa sa iripat mo lang. Yung ganun talaga yung succulents, kapag tumatanda na yung stem niya, papangit na din yung rosette. Pero may iba naman na hindi, depende siguro sa soil mix. Yan, yung rosette niya paliit na. Yan, dito lang banda yung malaki, dito maliit na. Bilis nitong padamihin sa dahon. Nasobrahan ng tubig, oh. So meron na naman akong 2 puno ng silver bomb. So yun lang munang ipugot ko. Gusto ko sana ito, oh. Yan, kaya lang meron siyang flower. Kaya wag muna, sunod na lang. I-behead ko yan sa susunod. Tapos, marami pa akong gustong i-behead dito. Pero saka na. Ayan, kailangan na rin i-behead. So, kahit paano nakapag-ayos na ako dito. At dahil sa madiba na to, ay nagpugot ako. So, ito. Sayang. Grabe, hirap ako sa madiba dito, guys. Sa iba naman na kahit nasa lowland sila, hindi naman sila hirap. Pero ako hirap na hirap. Yun, ewan pa kung saan madiba. Leaf pro pa. Diba? Ang cute. Kakatanim ko lang at madumi siya. So, yun lang, guys, for today's video. And thank you all, guys, for watching. See you on the next one. And keep growing. Ayan. In fairness kayo, lawi. Buhay pa.